nagsama upang tayo po ay magbulay, mag-aral po ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. So, ang salita ng Diyos, yung Bible na to ay dito tayo nabago. Nung simula nung tayo nagkaroon ng pagkaunawa patungkol po sa salita po ng Panginoon. Simula nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, pinagsisiyan ng ating pong mga kasalanan, at patuloy na sumampalataya sa Diyos, at yung banal na Espiritu Santo na nanaan ngayon sa buhay po natin, yun po ang nagbigay ng pagkaunawa sa bawat isa po sa atin kung paano natin na naiintindihan at naunawaan kung paano yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos, dito po ay nakikipag-usap po ang ating pong Panginoon Jesus sa ang ating Diyos po sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Sa pamagitan po ng panalangin na ipapahabot po natin anuman nating kailangan mula sa Panginoon. Kung anuman po yung mga dalahin po natin, o anuman po mga sitwasyon na kinakaharap po natin, at ito'y nagbibigay sa atin ng lakas, ng kapanatagan, ng kapayapahan, ng kagalakan, o anuman po mga napapagdahanan natin sa buhay, ang panalangin ay napaka makapangyarihan. Amen. So, yun po, at alam po ang bawat isa po sa atin ay patuloy na hinihingi natin ng tuloy-tuloy na paglago, paglalim, at patuloy na ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, at ito'y magamit para sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. At yung mga bagay o yung mga dahilang bagay na gagawin ng Diyos po sa atin, o yung mga plano ng Diyos para sa yung mga bagay na ating ginagawa sa pang-araw-araw, mga tungkulin natin, mga dapat nating gampanin, bilang tayo yung mga pinili at tinawag o inirang ng Panginoon dito sa lupa. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon dito. Kaya sabi ng Bible, kung ikinahiya natin ang salita ng Diyos o ikinahiya natin ang Diyos sa harapan ng mga tao, ikakaya rin din tayo ng ating amang nasa langit pagdating ng araw ng mawala na tayo dito sa mundo kong ito. Haharap po tayo sa Panginoon. Sabi po dito sa ito'y bisan pa natin na abalikan yung mga bagay na dapat nating maintindihan kung paano tayo naging tunay na alagad o naging tunay na Kristiyano. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:70, kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. Dati po kasi kaaway po tayo ng Panginoon, pero ngayon, ibinilang na po tayong mga kaibigan ng Diyos o mga anak ng Diyos. At inirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Amen po ba? Inirang tayo ng Panginoon upang panumbalikin ang mga tao. Ang mga taong naiwalay sa Panginoon, tayo gagamitin ng Diyos dahil tayo po ay narito na at nakakilala na tayo sa Panginoon. Tayo ang gagamitin ng Diyos upang ang mga tao ay panumbalikin natin sa Panginoon. Kasi iwalay dati ang tao sa Diyos. Dati pong pagpapatuloy, ang ibig kong sabihin, ang tao ay binilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Nakapakamaliwanag po ang salita ng Panginoon. Hindi po tumitingin ng Diyos sa mga kasalanan na nagawa natin sa buhay. Yung dating ganito yung ginagawa natin, yung sitwasyon na kinakaharap po natin noon, nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, napakarami nating mga pagkukulang, napakarami nating kasamaan na ginawa, kasalanan, iba't ibang mga ginawa po natin nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon. Wala sa atin yung Espiritu Santo, walang nagpapahalala sa atin, walang nagtuturo sa atin, walang nangungusap sa atin na alam natin yung ginagawa natin. Kung gumagawa tayo ng masama, wala lang, parang okay lang. Hindi tayo, minsan nawawala sa atin yung konsensya. Para bang yung mga bagay na, diba, kumukuha tayong hindi natin paghahari. Wala lang. Hindi natin iniintindi yung taong nagtatrabaho, naghahanap po. Tayo, kukuha lang. Kukunin lang natin yung mga ganun. Tapos yung ating katawang panlupa, iba-iba yung mga ginagawa natin. Sinisira natin. Hinahamak natin. Ginagawa natin yung ating katawang lupa. Kung ano yung mga bisyo, kung ano yung mga bagay na ating pong
ipinapasok sa ating kaisipan na namumuhay tayo sa makamundong gawain, sa mga bagay na wala namang kabuluhan, wala namang pong may dudulot na maganda sa buhay natin. Pero ngayon, sabi po dito, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, ano po sabi? Lahat tayo nakipag-isa na kay Kristo, di ba po? Ngayon, isa na tayong bagong nilalang. Ibig sabihin, pag sinabing bago, binago na ng Diyos ang buhay natin. Yung bagong pag-iisip, yung dating pag-iisipan natin na laging iniisip natin, pawang kasamaan, ngayon ay pinalitan ng kabutihan ng Diyos. Dati-dati ginagawa na yun, bagong puso, bagong buhay, pinalitan na ng bago. Simula nang tayo lumapit kay Kristo at pinagsisihan ng ating pong mga kasalanan. Nagsisi na po ba tayo? Paano po tayo manalangin sa Diyos? Diba, kung may dinadala pa po tayo, may hindi natin nabibitawan sa buhay natin, sa sarili natin. Ilapit natin kay Kristo, tutulungan tayo ng Panginoon. Kasi nagkaroon tayo ng kung paano, dati kasi hindi tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Kasi parang sa isip natin, kayang-kaya natin. Kaya natin mabuhay na kahit wala ang Diyos. Sa isip lang natin, yung mga bagay na yun. Pero nung tayo po ay binuhay ng Diyos, simula nang tayo tumanggap kay Kristo, nagkaroon tayo na hindi ko pala kaya kung wala si Kristo sa buhay ko. Amen. Kaya abang tayo naglalakad dito sa mundo, kasama natin ang Diyos. Sa mga pangako ng Diyos po sa atin, pangawakan po natin ang salita ng Diyos. Pagkat sinabi ng Diyos at sinabi na. Hindi po magbabago yung pag sinabi ng Diyos, gagawin at gagawin niya. Pag sinabi niya, sasamahan kita hanggang sa katapusan ng salibutan, sasamahan tayo ng Diyos. Ano man po yung mga ginagawa natin sa isip, sa salita, o sa gawa, lahat na kailangan gawin natin para sa ikararangal at paluwalhati po ng Panginoon. Kasi tayo yung mga anak ng Diyos. Ipakita natin sa mga tao na tayo ilaw ng sanlibutan pong ito para sila po ay ating pong matanglawan at makipakita natin ang tunay na liwanag sa mga tao. Maipakita natin na kung paano natin sila mailapit kay Kristo. So kung tayo man ay kulang sa karunungan, dumulog tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng karunungan sa Panginoon. At tutulungan naman po tayo ng Panginoon, sigurado. Sa sarili ko, sa buhay ko. Hindi ko akalain na gagamitin ako ng Panginoon na ako'y dati-dating hindi marunong magbasa. Hindi ako marunong, wala akong alam ko lang, gumawa ng mali, gumawa ng kasalanan. Gumamit ng mga bisyong wala namang kabuluhan, wala namang mabuting may dudulot. Natin, ito yung kinumpisa na natin sa Panginoon, idinulog na natin sa Panginoon, kaya nagkaroon tayo ng isang bagong puso, bagong buhay, bagong espiritu, kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, dun po sa Filipos 3 verse 13 o 12, sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay ito, sabi ni Apostol Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako ay ganap na. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ko yung mga nakaraan at sinisikap kong may sakatuparan ang layunin ni Kristo. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang kamtan ng gantimpalang inilalahan ng Diyos para sa atin. Ano po ba yung gantimpala? Totally, dapat tanggapin na natin yung gantimpala na yun, na tayong lahat ay tumanggap na kay Kristo. Tanggapin na natin yun. Napang-awakan na natin, nasa atin na yun kasi sumampalataya na tayo kay Kristo. Yung pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan na ating pong na inaasa kung paano po tayo nagpapatuloy dito sa takbuhin pong ito dito sa mundo. At maaari, kaya nga nabubuhay pa tayo dahil meron pa pong plano ng Diyos po sa atin. Kaya nabubuhay tayo na meron pang dakilang layunin ng Diyos po sa atin. Gagamitin pa po tayo ng Panginoon upang ang mga taong wala pang tunay na pagkakilala kay Kristo, manumbalik sila at magsisi katulad natin na sila rin po ay mabago ang kanila pong mga buhay. Amen po ba? Tapat po ba ang Diyos po sa atin? Kahit ba may problema tayo, kahit may pagsubok, may mga pangailangan, may mga utang, o ano man natin kung pinagdadaanan, tapat pa rin po ba ang Diyos? Amen. Dakila ang katapatan ng Panginoon po sa atin, kahit kailan hindi nagbago ang tingin ng Diyos po sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin ay na magkaroon tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Yun ang nais ng Diyos. Pagkamat may mga problema, tuloy-tuloy lang ang buhay. Hindi naman tayo hipokrito para sabihin sa sarili natin na kung may problema ako, nagagal ako na
Hindi, iba yung may problema na yung pinagkakatiwala natin sa Diyos. Yung pag may pagsubok tayo, linalapit natin sa Panginoon, ilinalaga natin sa Kanya, pinagkakatiwala natin sa Kanya, lahat ng ating alalahanin sa buhay, pinagkakatiwala na. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Natutulong, lagi tayong pinapahalalahan ng Diyos, kaya natin yan. Dahil alang kasama kita, sabi ng Panginoon sa buhay natin. Amen. So yun, maraming pong salamat sa Panginoon. Kaya lagi niyong tandahan na ang Diyos ay mabuti po sa lahat. Sa lahat, wala po siyang tinatangi. Wala siyang pinipili. Lahat pantay-pantay po tayo sa harapan po ng Panginoon. Lahat ng mga dalahin po natin sa Panginoon, marahil ngayon kung hindi pa ito tinutugon, huwag tayo magsawa. Araw-araw sa Panginoon, nilapit natin sa Panginoon kung ano man yan, sakit man yan, idulog natin sa Panginoon, kung yan man ay nagbibigay sa atin ng lakas, ipagpatuloy natin. Amen po. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi, ilang taon na rin lumipas, nasa 20 years na po, ganun pa rin po, nararamdaman, sabi ko, may kwento ko kanina ng nanay ko, na yung napagdahanan ko dating nagkaroon ako ng sakit sa tiyan nga. Yung tiyan ko nung nagkasakit, almost na may isang buwan, talagang masakit. Busog ka, gagalaw ka lang ng konti, parang may naagnas na yung sa bituka ko, parang may napupunit, parang bang yung laman mo pinunit na ganyan, sobrang sakit. Gumanya lang ako, tatayo lang ako, masakit talaga, alos isang buwan yun. Talagang napakasakit yung naranasan ko po noon. Kaya sabi ko nga, yung para bang yung baso puno na, pag nadagdagan abilis tumalab yung sakit, yung ang bilis na talabin ng sakit yung tiyan ko. Kahit konti lang, kahit isang ano lang, bawa yung mga yung bibote, konti lang, mararamdaman ko na sa sarili ko, kabag na agad, ng bilis tumalab. Pero lahat yun, sabi ko, yung mga bagay na, ano ba yung gagawin ko? Sino ba yung sisisiyan ko? Wala na. Nangyari ang lahat. Tulad natin, kung may mga nangyari ng mga iba't ibang mga pangyayari sa buhay natin, sino ba yung sisisiyan? Ang gawin lang natin ngayon, limutin na natin yung mga bagay na pangit, wala namang kabuluhan. Limutin na natin yung mga bagay na nakikita, yung mga pagkukulang natin, yung mga inamak natin mga tao. Wala namang nangyayari doon. Yung mga bagay na nasabihan natin, na kwento natin yung ganito, na light natin, lahat ng mga tao, naging mayabang tayo sa mga tao, limutin na natin, wala namang may tutulong po yun. Pero ano ba sabi ng Panginoon? Yun, magpatuloy tayo dun sa hangganan upang kamtan natin ang nihanda ng Panginoon, yung mga pangako ng Panginoon. Kaya ulitin ko po dito, sabi nga, dito po sa verse 19b, sabi niya, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang mga balitang ito. Ito yung salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung paano natin ito na ibahagi sa tao. Dahil dito tayo nabago, dito natin nakilala si Cristo sa pamagitan ng salita ng Panginoon na nagpahayag po sa atin, na ituro po sa atin. At ito'y gagamitin po natin para sa mga tao na kung paano natin ipahayag ang mabuting balita. Ang kaligtasan, kung paano tayo naligtas, paano natin tinanggap si Kristo. Napakasimple lang. Kung tatanungin tayo ngayon, paano ka ba naligtas? Paano mo ba nakilala si Kristo? Paano paraan? Paano ang strategy na ginawa sa'yo? Na pasulyap-sulyap, inamuha-muha, kung ano yung mga bagay na sa buhay natin. Halimbawa, kung sasabihin natin na nakilala ko si Kristo, bawa, simula nung ganito, yung bawa ako, simula nung may taong gumamit sa akin, may taong gumamit na para ako ay makakilala kay Kristo. At nung time na yon, parang okay pa lang, wala pa sa kung ano yung sarili ko, aten pa lang ako. Pero unti-unti, nalalaman ko yung kung paano si Kristo pala ang nag-alay ng buhay sa akin para ako yung maligtas at doon ko nakilala si Kristo. Siya ang tumubos sa akin at nagkaroon ako ng kaligtasan o yung katiyakan ng kaligtasan simula po nang ako ay nagsisi. At tinalikuran ko ang aking mga kasalanan at sumampalataya po ako sa Panginoon at kinilala ko siya. Tinanggap ko siya bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay at pinagsisihan ko yung mga kasalanan ko. Nagbalik loob po ako sa Kanya. At sabi ko, Lord, simula sa araw na ito, itong bisyo na ito,
hindi ko na babalikan. Walang benepisyo. Wala. Yun, simula noon, hindi ko na tinikman yun. Kaya nga yung mga bagay na ginagawa ko dati, yung mga nagiinuman, dati ko nung ginagawa yun. Lahat naman tayo, dati natin ginagawa, mga nagiinuman na parang wala na sa lugar, yung wala na sa ayos. Ginagawa ko rin. Alas 12 ng gabi, nagbibigyogi pa, alas 2 ng gabi, nagsisigawan pa, wala. Dati ko nang ginawa yun, pero naiinis ako ngayon dun, lalo na yung tayo dati, nagmumura tayo, laging bukang bibig natin yung pagmumura. Pero ngayon, naiinis tayo pag naririnig natin yung pagmumura kasi ayaw natin yung ganun. Ako, ayaw ka nun. Pag may nagmumura, kahit matanda, sasabihin ko. Kunyari, para bang kausap mo dito, tapos biglang mumurahin ka. May ganun ah. Ba, kaya ka lang. Hindi ko siya sasaktan doon sa sasabihin ko sa kanya, pero dapat, kaya ganun. Kaya tayong mga anak ng Diyos na tayo binago na ni Kristo, yun, tuloy-tuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon. At malaking benepisyo pagka tayo naglilingkod sa Panginoon at maraming gagawin sa buhay natin ng Panginoon. Amen? Amen. May natutunan po ba? So, yun, salamat sa Panginoon at sa gabi po ito at nawa ay panibago karagdagang kahalaman sa ating karagdagang kalakasan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po.